para si Mike na parang, dapat ito yung nagawa ko ha, pero wala. Next year na lang ulit. So, mas mahaba yung timeline. Tama-tama sa 5 years. Oo, mga ganun. 5-year resolution. Your points are valid. How do you do your comedy, Victor? I've known you as, you know, as part of Comedy Manila. Yes, Tito Boy. Who I think is one of the best in this country. Thank you. Ang dami niyong mga palabas na napanood ko. Are you more, how much spontaneity do you put into your comedy, and how much written scripts do you work on? Meron kami tinatawag Tito Boy na open mic. Kumbaga, yun yung rehearsal. Pero may actual audience siya. So, doon ka pwedeng let loose, maglaro. Pero pagka-show, ako sa akin lang Tito Boy, performance siya eh. Nagbayad yung tao, nag-drive, na traffic. So, gusto ko na handa talaga. At alam ko na bawat joke, mataas yung chance na tumawa sila. Para sulit naman yung punta nila. Ganun. May pagkakataon bang napiko na sa'yo ang audience? Marami na Tito Boy. Talaga? Pero sa live, less likely siya. Ang napipikon, nakikita ni Mike yan. Sa comments. Sa comments, sa online. Kasi wala sila sa context ng relax tayo dito, papatawa lang. Okay. Sipin mo, kunyari, nasa bahay ka lang, nag-aalaga ng bata, mainit ang ulo or something. Pag nakita mo, mainit din ulo mo. Pero sa live, more or less, lahat sila on board. Wala pang grabe na nangyari. Kasi ako may kaibigan akong komedyante dito sa atin na sinampal. Okay. After yun, ng isang politiko. He was performing on stage, napikon, inakyat, sinampal. May mga pagkakataon na gano'n eh. Pero I agree with you na this is more the exception than the rule. Ang hirap, no? Okay, para maunawaan ng mga tao yung pinag-uusapan natin, comedy. Abay, baka pwede naman kaming masampulan, di ba? Sige, Gusto niyo ba? Try natin. Siyang Susan. Tawa ka Oo naman. Tawa ka ba? Paano mo ako eh? Bayaran kita. Sige, Gusto ko mamaya. Victor. Tumawa ka ha? Burger lang yan. Sige, Okay. bakit yan? Ayan kasi baka Tito Boy may mga nakakita sa akin tapos nagtataka, bakit ganyan, hindi ba siya basketball player? May kamukha kasi akong basketball player, di ba? So, alam nyo na, kita ng lahat. So, para hindi awkward, aminin ko na talagang kamukha ako si Chris Chu. Bakit kayo tumawa? Mali ba? Pero masaya maging komedyante. Pero sa Pinoy, malalaman mo hindi siniseryoso yung trabaho mo pag dinodoble yung salita. Di ba? Kasi tinatanong ako lagi, Victor, nagko-comedy ka pa ba? Di ba? Parang ano yung bahay-bahayan? Di ba? Never ko pa narinig yung kuya kong ganun, na doktor, na sinabi, kumusta yung mga surgery mo dyan? Hindi eh. Laging ganyan. O yung tao yan, may banda-banda yan. Nagdi-DJ. Parang minamaliit. Pero alam nyo, sa industriya natin, maraming mga LGBT. Nalaman ko yan ng pinaka-empowering magsalita. Dahil sila nagsi-second voice sa sarili nila pag nabilib sila sa sinasabi nila. Di ba? Pakinggan nyo, sabihin nila, kailan ba yung telecast nito? Telecast? Laging ganun, di ba? Ay, naku, ang ganda ng screen. Screen! Diba? Ang saya. Pero alam nyo, Pasko ngayon. Tayo, mga tito-tito na. Sana naman wag nating sabihin yung mga pamangkin natin na, Iha, tumataba ka. Wag ganun. Ang tinatanong nyo dapat, Iha, are you happy? Di ba? Wow, ganda. Tapos pag sinabi, yes, tita, I'm very happy. Kaya ka pala tumataba. Joke lang. Joke lang yun. Baka mag-hate na tayo dito. Pero mahirap maging komedyante kasi hindi ako siniseryoso kahit ng magulang ko. Kasi doktor yung nanay ko, minsan tumawag ako, hindi ako makahinga. Sabi ko, Ma, anong ginagawa pag hindi nakakahinga? Sabi niya sa akin, ano?